Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa ating Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po ng inyong lingkod. Ito po, ibalik tanaw lang po natin mga katambay. Itong nangyayari po sa ating bansa. Lalo po dito po sa kapulisan, di po ba? Kasi nakita naman po natin kung ano po ang nangyayari po sa kapulisan natin sa panahon po ng bagong Pilipinas. Ikumpara po natin nung panahon po ng dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kasi mismo siya, nakita niya na yung pagiging nasasangkot sa lahat ng maraming bagay sa ating bansa, lalo sa mga droga, krimen, at napakababa na po ng quality ang pagtingin ng mga taong bayan, mga Pilipino, sa kapulisan nung siya ay umupo nung mga panahon na yon. Pero nabago po yun. Binago niya po ang tingin ng mga Pilipino sa kapulisan at mismong mga kapulisan ay nakapagsabi po at yung paghanga nila dito po sa pagbabago po ng kapulisan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin yung mga general o isang general po kung paano po nagpatotoo sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Pakinggan po natin. Is properly rewarded, no? So, alam nyo, bilang isang pulis kasi, lalo na pag nasa mababang ranggo, atap at the back is enough, no? Lalong-lalo na sa isang katulad ng ating presidente who always seeks, no, the welfare of our men in uniform. At yun pong isang napaka-halaga po sa isang men in uniform na makita na ang pinakamataas nating leader ay siyang gumagabay at hindi niya pinapabayaan ang atin pong mga kapulisan. Unang-una po sa atin pong pinakatatay, maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Hindi niyo po kami pinabayaan. Lalo na po sa akin. So, lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Asahan po ninyo na inyong kapulisan ay mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po, Tay, sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP. Ganyan po mga katambay, ang respeto na po at pagbabago nung panahon ni dating Pangulong Duterte sa ating kapulisan, mga katambay. Pero po ngayon po, sa pagbabalik po napalitan na po ng bagong Pilipinas ang liderato. Ito na po ang tingin ni dating Pangulo sa binago niya na mga kapulisan sa ating bansa. Yung pag-angat niya sa credibility ng mga kapulisan na nawala ang respeto ng mga taong bayan, mga Pilipino sa kapulisan. Sa kabila ibinalik niya yung pagiging respeto sa kapulisan. Pero ngayon, sa loob lamang po ng 2 taon, ito na po nakikita po ngayon ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Pakinggan po natin siya. Sir, naalala ko, nung Pangulo kayo, isa dun sa, very clear yung housing policy ninyo. Ay, mali. Ito po pala. Tingnan, mali po. Ito po isa. Ito po. When I was asked, what do you think of your police? Sabi ko, police, it's corrupt to the core.
and I tried to correct it during my time. Panahon na ni Bongbong, sinisira ninyo yung administrasyon because the generals and so many of you son of I am sure that the military would not like it. Lalo na yung mga mayors and even yung ano lang. Kasi doon na nag-aaral yan sila tinitignan nila ang sitwasyon. The police, the right-thinking policemen. But the police is easily prone to corruption dahil sa pera. Hindi ito gusto ng military. Pag walang mangyari dito, the military will take the matter on its own hand. Sigurado ako, mga Pilipino yan Hindi naman Pakistani yung military natin. Mga Ilocano yan, karamihan. Mga Pisaya, mga Ilonggo. Yung PMA, the institution itself would stand against it on all four. I know that. That's why I'm comfortable. If it's so widespread as to corrupt the nation, and it would cause this state on bended knees. Wala na. Ibang istorya na. Let the young soldiers there sa PMA to ponder. Kayong nag-aaral dyan ngayon. Ponder on these things and see what you can do for your country. Yan po mga katambay. Napakinggan po natin ang pahayag po ng dating Pangulong Duterte. Ito po nung mga nakarang araw po ito. Dahil maugong na maugong po at putok na putok po ang issue sa mga kapulisan, lalo po sa isang general ng PNP. Mga katambay, yung mga diskarte po ng PNP ay talagang nakikita po natin ang mga kapulisan natin kung paano po sila magtrabaho ngayon para sa taong bayan. At sa mga nagiging nakikita po ni dating Pangulong Duterte rito sa mga kapulisan, na talagang ibinangon niya po ang kredibilidad ng mga kapulisan noong panahon niya at talagang binuhos niya ang sinasabing pag-ayos po. Hindi man din po ito naging 100% ang pagbabago ng kapulisan, pero napakataas po ng porsyento na nagawa ng dating Pangulong Duterte, lalong-lalo sa kapulisan. Siyempre kasama na po ang AFP sa mga kasundaluhan natin. Yung pagtaas lang po, di po ba? Yung pagtaas ng, sweldo lang. Yung sweldo na ginawa ng dating Pangulong Duterte, pagtaas sa sweldo at pagprotekta sa mga uniforme po natin, mga men in uniform po ng ating bansa. Talagang, yun pa lang po, talagang pinagpasalamat na po ng mga kapulisan natin magmula sa taas hanggang sa baba. At yung protekta po na ginawa ng dating Pangulong Duterte sa kapulisan natin, yung kung paano po sila tinuruan ng tamang trabaho at paglilingkod sa ating bayan at hindi maging corrupt, di ba? At hindi mahawakan ng mga politiko ang mga kapulisan, lalo na ang kapulisan. Ngayon po kasi nakikita ng dating Pangulong Duterte na ang ating mga kapulisan ngayon ay nahahawakan na sa leeg ng mga politiko at nagiging corrupt na rin po ang mga di umanong mga general natin na nadadamay yung mga pulis na hindi sana maging ganon. Di po ba? Dahil sa mga ilan-ilan nating leader. Hindi naman po lahat mga katambay sa kapulisan. Meron lang po mga ilan-ilang mga leader o mga general ang nakukuha po sa sistema po ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte na nagiging corrupt. At sana, huwag naman po sana ang mga kasundaluhan natin, mga AFP, mga kasundaluhan natin, sumunod sa ganitong sistema na umiiral po ngayon sa panahon po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Ang mga pulis,
ang mga general nagiging corrupt na rin po at nasasangkot sa sistema ng politikal sa ating bansa na hindi naman po dapat. Hindi po dapat ganito ang nakikita natin sa mga general, mga kapulisan natin, di umano mga katambay. Ito po pera ng taong bayan ang ginagastos po rito mga katambay, lalo sa kanilang pag-aaral. Ito po mga kapulisan, di ba? Lalo yung mga nagiging general, yan po'y pondo ng bayan mga katambay. Maliban lang po doon sa talagang nag-aaral ng mga criminology, karamihan po dyan gumagastos po ang magulang dyan. Pero yung mga nagiging sinasabi natin, yung mga nagiging mga general, pumapasok po dyan sa Cavite, mga katambay. Di po ba? At yung mga kasundaluhan natin, mga budget po ng gobyerno yan, mga katambay. Taxpayer po ang umiikot po dyan sa pagpapaaral po sa kanila. Hanggang sa sila sinasabing lingkod bayan. Kaya lang sa nakikita ni dating Pangulong Duterte, hindi na po nagiging lingkod bayan ng kapulisan po ngayon. Lingkod politiko na po. Sa mga politiko na po, di umano naglilingkod ang ating mga kapulisan, mga katambay. Nagiging one-sided na po sila. Kaya ibang-iba po talaga, mga katambay. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, ibang-iba po ang pagpapalakad niya sa mga kapulisan, yung respeto, hindi nawawala at bumabalik na respeto sa kapulisan at nagtatrabaho po ng tama. Hindi man lahat, hindi natin nila lahat dahil meron din di man mga kapulisan na lumilihis ng landas mga katamay dahil nga sa pera. Sa kabila na itinaas ng dating Pangulong Duterte ang sweldo nito, mga allowances at mga pension, pero meron pa rin po di umano, di po ba? Hindi naman lahat ng kapulisan ay lumilihis ng landas dahil din siyempre po sa pera, di po ba? Nasisilaw po ang iba. Walang contentment. Di ba? Likas po sa tao yan yung hindi po nawawala yung pagiging kontento sa buhay, di po ba? Dahil yung iba, nung pumasok si dating Pangulong Duterte, di ba? Maraming nasasangkot sa mga droga riyan, di ba? Involved, mga protector, at kung ano-ano pong mga krimen ang nasasangkutan, hindi man lahat ng mga kapulisan. Pero mas marami pa rin ang matino sa ating kapulisan, mga katambay. Kaya lang sumasama at sumusunod dahil nasa mababang pwesto sila, nakukurap ng mga general, mga sinasabing, hindi kontento sa buhay itong mga di umanong mga general na ito, na talagang gusto maging sobra-sobra ang alwan sa buhay, mga katambay. Hindi nila iniisip yung bayan, nawawala na yung paglilingkod sa bayan. Naglilingkod na sila sa pera di umano at siyempre sa mga nakapwesto sa ating bansa. Nakakalungkot. Nakikita po natin ngayon yung pagmamahal po ng kapulisan noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yung respeto, ano na po ngayon ang nangyayari po sa mga kapulisan natin? Panggigipit di umano. Sa mga Duterte, hinangaan nila, nirespeto nila, tinatawag nila tatay. Tatay ang tawag nila. Isang magulang, isang ama ang tingin nila sa dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, ano ang ginagawa nilang panggigipit di umano? Sa mga Duterte, lalo sa Davao, nakita po natin. Kung doon po sa Davao na tahimik at less ang crime, less ang droga, pero nakikita po natin kung paano po pinapalitan lang po sa loob lang po ng wala pa isang araw, 3 general doon. 3 regional commander ang napapalitan at tinambakan po ng isang damukal na kapulisan. At kung ano-ano po ang nasasangkot ang pamilya Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte. Tinatamnan di umano para lang sumama ito. Di ba? Nandiyan ang ICC. Ang droga, may mga baril, kasama pa sa West Philippine Sea o South China Sea. Napakarami, mga gentleman agreement. At kung ano-ano pang mga kaso ang iniimbestigahan di umano na kinakabit dito na hindi naman po isinasampa sa Korte ng Pilipinas. Hanggang Senado at Kamara lang ang investigasyon ang sinasabing paninira dito sa dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte, mga katambay. At ganun din po sa ating Vice President kung gaano po nila ngayon na siraan. Pati po yung pag-alis ay talagang mismong sa airport nang gagaling ang sinasabing mga CCTV footage, picture, di umano, para lang masiraan ito. Samantalang sa kabila nun,
Yun po matagal na ipinagpaalam at may approval po ng Presidente ng Pilipinas ang pag-alis ng Vice President. At hindi naman gusto ng Vice Presidente rin na yung pag-alis niya, yung kanyang family vacation ay matatapat po sa bagyo sa ating bansa. Pero sa kabila nakita po natin yung pagtulong po ng opisina ng Vice President. Kauna-unahan pa din nagresponde sa trahedya, sa kalamidad, sa bagyo ni Karina. At ganun din po, ang tulong na nanggaling sa Davao na walang muka ng mga Duterte, ang tulong na binibigay po. Ano po nakalagay? Galing po sa mga tao na taga Davao. Galing sa people of Davao ang tulong. Hindi po katulad ngayon sa bagong Pilipinas. Ang pagtulong po nanggagaling po sa isang tao, mga katambay. May mga pangalan, may muka ng party list, mga katambay. Pati bigas, nahandun po ang pagtulong. Puro po logo, pangalan ng mga politiko. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Napaka-perfect, hindi man perfect, napakalaki ng porsyento na talagang nasa sistema, maayos na sistema, maayos na pagtugon sa mga kalamidad. Di po ba mga tambay? Pati sa mga kapulisan, maayos po ang nangyayari pong pagpapatakbo at sa mga kasundaluhan ng dating Pangulong Duterte. Lahat maayos ang sistema, lalong-lalo na, di ba? Sa mga proyekto, pabahay, mga naaayos po. Yung mga sakuna, lalong-lalo, pati yung Yolanda, naiayos niya, mga pabahay, more than 85% ang naayos niya. Ganon din sa Marawi Seeds, naayos niya po ang sistema ng mga talagang giniba ng mga terorista, naaayos po ng maayos gamit ang pondo ng bayan. Ngayon po, korupsyon, mismong galing sa dating Pangulong Duterte. Ang korupsyon, umiiral na naman po ang napakalaking korupsyon di umano sa ating bansa. Nakakalungkot po mga katambay. Yung itinaas mo, binago mo, hindi man 100% ang kapulisan, di po ba? Ngayon, nagbabalik na naman sa dati na nagiging corrupt di umano ang mga kapulisan natin, mga katambay. Hindi natin nakikita kung paano ang trabaho, kung nagtatrabaho pa ba para sa taong bayan ng mga kapulisan o nagtatrabaho na lang po sila sa mga politiko sa ating bansa, mga katambay. Nakakalungkot. Sa kabila ng mga problema, nagbabalikan na naman, droga, krimen, lalo sa Metro Manila. Napakataas ng krimen, mga katambay. Number 1 sa buong Pilipinas, ang siyudad ng Metro Manila sa napakataas na krimen, droga, napakataas po. Kaya nakakalungkot. Mismo ng ating dating Pangulong Duterte, nalulungkot po rito, mga katambay, nalulungkot kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Lalo ang ating kapulisan na sana'y pumoprotekta po sa ating bansa, lalo po sa droga at krimen. Pero ngayon, hindi po nakikita po ng mga kapulisan natin. Ang nakikita po, ang mga Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, at ang Mayor ng Davao. Yan po ang nakikita po nila. Nakakalungkot. Yan. Binigyan tayo ng problema, bagyo. Nakita natin kung paano po magsolusyon ang bagong Pilipinas sa bagyo. Nagmamalaki sa SONA, di ba? Sa SONA pala, nagmamalaki na kung gaano karami ang flood control. 5,000 plus. Nung binigyan tayo ng bagyo, nawala po lahat ng 5,000 plus. At may bago na naman plano sila kung ano gagawin. Kakabit nun, di umano, makatamay. Korupsyon po na naman. Panibago na naman proyekto, panibago na naman korupsyon, di umano. Nakakalungkot, mga katamay. Maraming perang nasasayang, nawawaldas sa bagong Pilipinas, di umano. Na bawal ang waldas sa bagong Pilipinas at bawal na bawal po ang korupsyon sa bagong Pilipinas. Nakakalungkot. Kayo po, ano po masasabi niyo, mga katamay? Dito po sa nangyayari po sa ating kapulisan, mga katamay, sa ating bayan, na noon ay nabago kahit papaano, malaking porsyentong nabago sa ating kapulisan at pagpapasalamat po ng mga pulis sa nangyari po sa kanila sa tagal ng panahon kung paano naiangat, naibangon at naitaas ang kanilang sweldo, allowance at pati pension. Sa kabila nun, wala na ngayon. Iba na ang mga Duterte sa tingin ng mga general natin di umano sa panahon natin. Muli po mga katambay, nalulungkot man ang inyong lingkod pero talagang ganun po ang politika sa ating bansa. Mahirap po makahanap talaga ng makabayang politiko, lingkod bayan
Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. May darating at darating pa. Meron pa. Hindi pa mawawalan ng mga makabayan sa ating bansa. Nahandyan pa ang mga Duterte, nahandyan pa si Tatay Digong, at ang Vice President ng ating bansa. Taste lang po, makakabangon pang muli ang ating bansa. Muli po, salamat po mga katambay sa mga nakagusto po ng ating Malita channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa mga nakagusto po at syempre sa mga nasusubscribe po ng ating Malita channel at sa mga nagla-like, share, maraming salamat po. Ingatan nawa po mga katambay, sa muli, paalam, bye-bye.